Hindi masaya ang mga tagahanga ng Ubisoft. Ang higanteng French sa larangan ng gaming ay sunod-sunod ang mga naging pagkadismaya nito. Sumablay ang Skull and Bones. Hindi naging tagumpay ang Star Wars Outlaws na kailangan sana ng Ubisoft. Kahit ang Assassin's Creed ay hindi na ang dating tila hindi matitinag na higante. Ano ang nangyari? May kanya-kanyang sagot at posibleng lahat ay mali. May fans na sinisisi ang woke na pagsusulat. Ang mga veterano sa industriya ay sinisisi ang sobrang pagod ng mga developer at labis na pamamahala. Pero hindi lubos na ipinaliliwanag ng mga paliwanag na yon ang nangyayari dahil maaring mas madilim pa ang tunay na dahilan. Patuloy pa bang gumagawa ng magagandang laro ang Ubisoft o naging iba na ba ito ng tuluyan na hinuhubog ng panlabas na interes, pangongolekta ng datos at mga puwersang hindi nakikita ng karamihan sa mga manlalaro? Ang sagot ay maaaring magbunyad ng isang hinaharap kung saan ang gaming ay haharap sa sarili nitong krisis na gaya ng pagbagsak ng Lehman Brothers at kung saan ang mga manlalaro ay titigil na bilang mga customer at sa halip ay magiging produkto na lamang. Para sa mga may hawak ng stock ng Ubisoft noong 2018, maganda ang takbo ng mga bagay noon. Ang kumpanyang Pranses na gumagawa ng video game ay may malaking koleksyon ng mga patok na franchise kabilang ang Far Cry, Prince of Persia at syempre ang serye ng Assassin's Creed. Isa ito sa pinakakilalang video game brand, may mahigit 20 installment at maraming TV at pelikula spin-off. Ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng stock ng Ubisoft sa record high na mahigit €102 bawat share. Pero tulad ng anumang roller coaster, may pag-akyat at pagkatapos ay isang matinding pagbagsak. Pagsapit ng 2024, bumagsak ang stock ng Ubisoft sa €13 na bura ang 87% ng halaga ng mga shareholder sa stock na akala ng marami ay ligtas na puhunan. Ito ay katumbas ng pagkakaroon ng $100 sa iyong bulsa at pagkatapos kapag hinugot mo ito, naging isang tiket lang ng sine. Madaling isipin na bumagsak ang buong industriya ng teknolohiya, pero hindi ganon. Habang bumabagsak ang Ubisoft, halos lahat ng iba pang kumpanya ay mabilis namang umaangat. Patuloy na umaangat ang Nintendo mula 2018 habang ang tagapaglatala ng laro na Konami, karibal ng Ubisoft, ay tumaas ang stock mula 2023. Hindi industriya o laro ang problema, kundi ang nangyayari sa likod ng eksena. Higante ang Ubisoft sa mundo ng video game. Bukod sa orihinal na pamagat, umaasa rin sila sa mga umiiral ng intellectual property gaya ng Star Wars at Avatar na may mga action games. Pinamununuan ni Chairman at CEO Yves Guillemot, ang kumpanya ay independyente at nakikipagkasundo sa mga console companies, ngunit hindi naging madali ang pagpapanatili ng kalayaang ito. Pinalawak ng kumpanya ang operasyon at tumanggi ibenta ito hanggang 2015 nang may kumpanyang nagtangkang agawin ang desisyon mula sa kanila. Target ng Vivendi, isang malaking French mass media company, ang gaming company para sa kanilang expansion. Nakuha nito ang 10.4% ng kumpanya, kaya natakot si Guillemot na bahagi ito ng planong sapilitang takeover. Habang kumukuha ng shares ang Vivendi sa pamamagitan ng ibang kumpanya, nahikayat ni Guillemot ang board na isantabi ang mga kinatawan ng Vivendi. Noong 2018, nagkasundo ang dalawa kaya natigil ang pangalib ng sapilitang pag-takeover na posibleng magdulot ng pagkasira nito. Agarang banta ang Vivendi, ngunit baka mas masama ang lunas kaysa sakit. Dahil sa mga iskandalo, nakakabigong mga laro at magastos na laban para mabuhay, lumapit ang Ubisoft sa higanteng teknolohiyang Chino na Tencent para sa bilyong-bilyong puhunan. Sa mga nagdaang taon, naging ikalawang pinakamalaking shareholder ng Ubisoft ang Tencent. Ayon sa iba, sila ang totoong may kontrol sa mga kaganapan. Maaaring parang bihag ang Ubisoft na yon, ngunit bakit ibibigay ng mga tagapagtatag ang kontrol? Tapos na ang laban sa Vivendi, ngunit hindi kayang tumayo ng mag-isa ang Ubisoft. Ang pinakamalaking shareholder nito ay ang Guillemot Brothers Limited, kumpanyang hawak ng pamilyang nagtatag ng Ubisoft. Karaniwan itong ginagawa para sa buwis at nagbibigay ng mas malaking kalayaan sa mga tagapagtatag sa estratehikong paggamit ng yaman, mga ari-arian at utang. Ang Tencent, pinakamalaking video game company sa mundo, batay sa kita at matagal nang nag-i-invest sa video game assets, ay dati ring nakatuon sa Ubisoft. Noong 2022, nag-invest ang Tencent ng €300 milyong sa Guillemot Brothers Limited na nagbigay dito ng 49.9% kapangyarihan sa pamumuhunan. Pinangangalagaan ng Ubisoft ang malikhaing kasarinlan nito, pero dahil sa kasunduan, naging isa agad ang Tencent sa pinakamaimpluwensya sa kinabukasan ng kumpanya. Nakuha ng Ubisoft ang malaking taga-suporta sa pananalapi habang pinalawak ng Tencent ang impluwensya nito sa isa sa top gaming publishers. Mukhang panalo para sa lahat. Maaaring nilagdaan din nito ang sariling sentensya ng kamatayan ng Ubisoft. Malaki ang €300 milyong pero katumbas lang ito ng presyo ng Marvel blockbuster na yon. Parang barya lang ito sa malalaking tech company. Desperado ang Ubisoft, nagmamadali silang mailigtas ang mga pwesto ng mga founder sa board. Nakahanap sila ngayon ng partner na kilala sa hindi pakikialam sa pamamalakad.
Karaniwan, business model ng Tencent ay tahimik na partner na umaani ng benepisyo, pero may kondisyon sa kasunduang ito. Hindi lang investment, parang kasal na rin. May 8 taong lock-up period ang kasunduan na bawal magbenta ng shares ang Tencent. Ginawa ito para protektahan ang Ubisoft mula sa lihim na kasunduan na maaring maglipat ng kontrol ng kumpanya sa ibang investors. Naglagay ang Ubisoft ng proteksyon para sa posibleng bentahan, kabilang ang exit clause kung may bagong may-ari. Habang aktibong sinusuri ng Ubisoft ang mga pagpipilian nito, lumalabas na kapakipakinabang ang kasunduan para sa dalawang panig at nagpapatatag sa kumpanya. Nahihirapan ang Ubisoft sa likod ng mga eksena at limitado ang opsyon nila. Hindi kataka-taka kung may utang ang isang kumpanya, pero madalas, ang patuloy na pag-ipon ng utang ang senyales ng malaking bentahan o pagbagsak. Isang mas malaking kumpanya ang bumibili at kumukuha ng lahat ng asset kapalit ng pagtanggap sa agarang pagkalugi at utang. Dahil ayaw magbenta ni Ubisoft, kailangan nilang mag-isip kung paano makakabayad sa utang na noong 2026 ay umabot sa $2.45 bilyong. Si Ubisoft ay nasa isang walang panalong sitwasyon. Kailangan nilang bayaran ng utang, ngunit hindi na nila magawa ang karaniwang mabilisang bentahan dahil sa maraming dahilan. Si Tencent na lang ang posibleng bumili pa ng karagdagang shares, pero kung gusto ni Ubisoft manatiling independent, kailangan nilang maghanap ng bagong paraan ng pagpapatakbo ng negosyo. Tinawag ng maraming gamers na death spiral ang sumunod dahil ang gaming house na kilala sa mga pinapurihang epikong tumpak sa kasaysayan ay nagsimulang maglabas ng puro kalokohan. Pero sinasadya ba nila ito? Patuloy pa rin si Ubisoft sa paggawa ng mga laro sa dati nilang bilis, at marami sa mga ito ay may malaking hype. Isa sa mga pangunahing inaabangan ang Skull and Bones na tila imposibleng mag-fail dala ang historical accuracy ng Assassin's Creed sa bagong laro. Makikilahok ang mga manlalaro sa pandarambong at labanan sa dagat. Ang tactical action game na ito ay may makatotohanang mechanics ng paglalayag na wala pang katulad sa mundo ng video game. Makabago nga, pero masaya ba? Kinailangang baguhin ng ilang beses ang laro para gumanda ang laban at eksplorasyon. Hindi na isama ang orihinal na mechanics ng paglalayag sa laro, sa halip ay nakatuon ito sa paghahanap ng kayamanan, labanan ng barko at digmaan ng mga grupo. Dahil dito, parang hindi na ito bagong laro, kundi parang binagong anyo lang ng isang klasikong laro ng Ubisoft na ginastusan ng $200 milyong para gawin. Nag-debut ito na may mababang review at katamtamang benta matapos ang matagal na paggawa mula nang ianunsyo ito noong 2017 hanggang sa paglabas nito noong 2024 at yon pa lang ang simula. Malaking tagumpay para sa Ubisoft ang pag-anunsyo ng Star Wars Outlaws noong 2021 at naging maayos ang paggawa nito mula noon. Ipinakilala ang laro noong 2023 at inilabas sa tindahan noong 2024 tampo. Dito ang orihinal na mga karakter at heist mission sa open world. Bagamat may ilang magagandang review, kadalasan itong tinuturing na kulang sa orihinalidad at maraming gumagamit ang napansin ng mga glitch. Malamang tinulukan ng katamtamang benta ang mga susunod pang kolaborasyon ng Ubisoft at Lucasfilm. Iba-iba ang opinyon kung sino ang dapat sisihin. Maraming manlalaro ang nagpahayag ng pagkadismaya sa mga bagong gawa ng Ubisoft dahil sa mga pansariling pananaw at madalas nila itong inaakusahan na masyadong woke. Mas naging iba-iba na ang Assassin's Creed franchise mula Renaissance Europe at may mga pangunahing karakter na mula sa iba't ibang lahi at kasarian. Ang Star Wars Outlaws ay may pangunahing babaeng karakter habang sa Skull and Bones naman ay pinapayagan ang mga gumagamit na i-customize ang sarili nilang piratang bida at may iba't ibang lahi at kasarian ang mga sumusuportang karakter. May ilang tagahanga ang nakaramdam na para lang ito sa mga hindi naglalaro ng video games at hindi pinansin ng orihinal na fans, pero iba ang totoong nangyari. May isang termino sa development na tinatawag na minimum viable product na sa madaling salita ay ibig sabihin ay sapat na o pasado na. Maglalabas ang mga kumpanya ng isang hindi pa kumpletong produkto na sapat lang para magka-interes ang mga tagahanga at pagkatapos ay hahayaan nilang sabihin ng mga tagahanga kung ano ang mga mali o kulang. Ang mga beta na ito ay inaayos at inilalabas bilang na-update na bersyon na may mga bagong feature o isinasama ang feedback sa sumunod na laro na saka ibinebenta ng studio sa mga tagahanga sa buong presyo. Sa huli, panalo pa rin ang mga studio. Ang mga tagahanga ang madalas talo kapag may depektibong produkto. Parang ito na ang modus operandi ng Ubisoft na yon. Naglalabas ng hindi tapos na code para lang manatiling naka-life support ang pananalapi nito. Pero saan nga ba galing ang pera? Parang walang saysay sa una. Sino ba namang gustong maglabas ng laro na hindi nagbibigay ng kasyasyang karanasan? Pwede silang kumita sa una, pero posibleng ma-turn off ang maraming kaswal na manlalaro, kaya mahirapan silang ibenta ang mga susunod na laro. Bihirang maging epektibo sa marketing ang panandaliang benepisyo pero pang matagalang pagkalugi. Mukhang lalo pang malulubog sa utang ang Ubisoft sa estratehiyang ito at mahihirapan silang kontrolin ang kanilang mga ari-arian.
Pero baka hindi na mga bagong manlalaro ang target, isa sa pinakamahalagang numero sa gaming ang player recurring investment. Ito ang sukatan kung gaano karaming pera ang gagastusin ng mga manlalaro sa laro matapos ang unang bili. Noong dekada 90 at sa unang mga taon ng dekada, 2,000 bibili ka ng buong laro at tapos na. Nang nakakonekta na sa internet ang mga game system, naging posible nang bumuo ng isang buong ekonomiya sa laro ng microtransactions. Ang laro ngayon ay parang susi sa network ng mga feature, hindi na lang basta produkto. Wala na ang mga panahong simple lang ang laro na may simula, gitna at wakas. Maligayang pagdating sa mundo ng games as a service kung saan tuloy-tuloy ang mga update at hindi natatapos ang saya at hindi rin natatapos ang bayaran. Kapag na-addict ng studio ang gamer sa format, magiging panghabang buhay na customer ito na kayang palitan ang maraming na walang mamimili. Ang Ubisoft ay malaking tagasunod ng modelong ito na kinaiinisan ng maraming tagahanga. Pero habang kumikita sila, itutuloy pa rin nila ito. Malaking tagumpay para sa Ubisoft ang modelong ito dahil 43% ng taunang kita nila ay galing sa paulit-ulit na paggastos ng mga manlalaro. Kung tatanggalin ang malalaking release ng laro na malaki ang kita, pwedeng lumampas ng 50% bawat quarter. Malaki na yung halaga para lang sa pagbebenta ng bagong kasuotan at paglulunsad ng PvP season. Kapag mas konti ang effort, mas konti rin ang talento. Sa mga nakaraang taon, umalis ang mga mid-level programmer sa Ubisoft at pinalitan sila ng mga algorithm na nakatuon sa engagement para gumawa ng patok na collectible. Magandang negosyo ito, pero tatagal ba ito? Hindi para sa kumpanyang malaki ang utang gaya ng Ubisoft. Kailangan nila ng mas malaki at mukhang nahanap na nila ito sa gastos mo. Ang pag-anunsyo ng bagong Assassin's Creed ay maaring mapasabik muli ang mga tao sa Ubisoft. Ang prangkisa ang pinakamahalagang pag-aari ng Ubisoft at ang huli nitong bahagi ay noong 2023. Kaya noong nalik ang Assassin's Creed Jade noong 2022 umingay ito. Naganap ito sa dinastiyang Qin, ikatlong siglo BC at unang beses na pwedeng i-customize ang pangunahing karakter. Sa likod ng eksena, may usap-usapang problema na napatunayan totoo. Hindi ito Assassin's Creed. Ilalabas lang ang laro sa Android at iOS, kaya mas limitado ang gameplay at nakatuon sa level-based imbes na tuloy-tuloy na kwento. Diyan din talamak ang microtransaction. Alam ng lahat ng naglaro ng Match 3 na laro. Bukod pa rito, ang paglipat ng malaking video game franchise sa mobile ay nagdulot ng pangamba sa panibagong salot ng mobile gaming. Maligayang pagdating sa algorithm kung saan ikaw ang produkto. Ang Assassin's Creed Jade ay hindi produksyon ng Ubisoft. Ipinapagawa ito sa Tencent kung saan ang mobile RPG ay pinangangasiwaan ng Level Infinite, ang kanilang sangay para sa mobile gaming. Libreng laro ito, nakakaunti pa lang ang detalye sa gameplay maliban sa mga trailer na nagpapakita ng matitinding laban. Alam na ng mga veterano sa mobile gaming combat ang inaasahan. Walang katapusang mga level na may bagong kagamitan at tampok na laging pwedeng bilhin. Maraming fans ang nag-aalala na baka maging tulad ng Hero Wars ang paborito nilang laro kung matutuloy nga ito. Hindi pa opisyal na kanselado ang laro, ngunit matindi ang pagkaantala mula 2022 at halos walang balita sa pag-unlad dito. Maaring kinulang sa budget ang Ubisoft kaya nakansela ito. Maaring tinutulungan ng Tencent na pagandahin ang formula gamit ang kanilang kaalaman sa asal at partisipasyon ng manlalaro para mas nakaka-addict ito. Kung gagana ito, ganito na siguro ang Assassin's Creed sa hinaharap, pati ang mundo ng video gaming. Ibinigay ng Ubisoft ang top prangkisa nila sa kumpanyang maaring maging karibal, pero mukhang may mas malagang habol ang Tencent kaysa pera mo. Isa sa pinakamalagang nabiling kumpanya ng Ubisoft kamakailan ay hindi nabalita. Noong 2018, nag-alok ang gaming company na Ubisoft na bilhin ang Dutch server hosting na i3D na may mahigit 10,000 server sa buong mundo, karamihan sa gaming sector. Ibig sabihin, may mahigit 840 milyong aktibong user sila, ngunit nag-iiba ang bilang depende sa server. Nagbibigay ang kumpanya ng pangunahing infrastruktura para sa Ubisoft at mga kakumpetensya. Sa pagkuha nito, tinitiyak ng Ubisoft ang katatagan ng server para sa hinaharap nitong nakatuon sa multiplayer. Pareho ring estruktura ay maaring nakakaakit sa ibang dahilan. Malaki ang paglago ng i3D sa ilalim ng Ubisoft. Nabuo nito ang digital na Panopticon, isang malaking network ng halos 1 bilyong manlalaro na regular na naglalaro, nakikipag-ugnayan at gumagawa ng microtransaction online. Kung gusto mong gumawa ng gaming industry profile, ito na ang pinakamalapit mo makukuha.
Karamihan sa modernong laro ay may online na bahagi at iba't ibang manlalaro mula sa lahat ng demograpiko at genre. Para kay Tencent, ito marahil ang pinakamahalagang intel na maiisip. Isa ang Tencent sa pinakamatagumpay na gaming company sa mundo dahil sa investments nito, pero mas agresibo na rin ang mga hakbang nito para maging tagapagbigay. Malaki ang tagumpay ng mobile gaming subsidiary nito sa China, pero kaunti lang ang epekto sa Estados Unidos. Ang Assassin's Creed Jade ang unang pagtatangka na gamitin ang sikat na brand para ipakilala ang mga user sa infrastruktura ng Chinese gaming at media. Sunod, bigyan sila ng access sa buong gaming panopticon. Kung makuha ng Tencent ang kontrol sa media infrastructure ng Ubisoft, magkakaroon sila ng mabilis na access sa malalaking gaming companies at pinaka-secure na data. Panamlikurang pintuan ito sa mga sikreto ng pinakasikat na laro sa mundo. Matutukoy ng Tencent ang mga gawi sa paglalaro ng mga Amerikanong manlalaro. Kapag ginawa nila ang susunod nilang malaking hakbang sa merkado ng Amerika, magiging napakahalagang kasangkapan ito na maaaring magbago sa industriya ng gaming magpakailanman at hindi sa magandang paraan. Bakit hahayaan ng Western Gaming Company na may lagay sa panganib ang kinabukasan nito at gawing kasangkapan lamang para sa dayuhang pangangalap ng datos? Ang Ubisoft ay nananatiling kakaiba sa mundo ng gaming, isang malaking kumpanya ng laro na kontrolado pa rin ng pamilya ng tatag nito. Hindi pa sila nasasama sa mas malaking gaming company na gagawin sana silang halos maliit na tatak na lang. Nang may banta ng sapilitang takeover, handang magbayad ng kahit ano ang mga gilyamot para maiwasan ito. Doon lumaki ang gastos nila. Iisa ang prioridad ng pamilya, maiwasang mapaalis sa sarili nilang kumpanya. Nang kumilos ang Vivendi, napagdesisyonan ng kumpanya na makipagkasundo sa Tencent. Pero maaaring pansamantalang benepisyo lang ito kapalit ng pangmatagalang problema dahil ang Ubisoft na malaki ng utang ay isinangla ang kinabukasan para mapanatili ang kontrol sa kumpanya. Maaring bumalik sa kanila ang mga desisyon nila. Hindi naging tulad ng ibang gaming companies ang Ubisoft at baka ito na ang dahilan ng katapusan nila. Nakatalina ang Ubisoft kay Tencent. Hindi madaling maghiwalay ang dalawang kumpanya, pero ayos nang ito kay Tencent na sagana sa pera at matagal nang malaki ang ipinupuhunan sa mga kumpanyang tulad ng Ubisoft. Para sa Ubisoft, nabawasan na ang kalayaan at kapangyarihan nito. Malaki pa rin ang utang at nalalapit ang pagkalugi kung hindi bumuti ang lagay nito sa gaming. Kung mapilitan silang magbenta, si Tencent lang ang posibleng bumili habil nakaabang na ito. Nakahanda na ang bitag at madilim ang hinaharap ng Ubisoft. Ano ang mangyayari sa Ubisoft? Posibleng lumala pa ang utang ng Ubisoft dahil bumabagal ang paglabas nila ng mga laro. Simula nang mailabas ang Star Wars Outlaws noong 2024, karamihan sa mga inilalabas nila ay mga larong sila mismo ang gumawa. Ang mga pangunahing laro tulad ng Just Dance, Monopoly at mobile games ay ginagawa mismo ng kumpanya. Ang mga inilalabas sa serye ng Assassin's Creed at Tom Clancy ay hindi na nagdudulot ng dating epekto na dala ng mga seryeng ito. At malamang na dahil sa kanilang mga problemang pinansyal, kailangan nilang magbenta ng mas maraming shares. Habang nakakakuha ng mas maraming share si Tencent at patuloy na bumababa ang presyo ng stock ng Ubisoft, ang pinakamainam na opsyon sa pananalapi ay alisin ang kumpanya sa stock market at mas mapapadali nito para kay Tencent na patuloy na magkaroon ng kontrol hanggang sa tuluyang makuha ang karamihan ng shares o bilhin ng buo ang kumpanya. Lahat ng prangkisa kasama ang Assassin's Creed at 300 milyong user base ay mapupunta na kay Tencent. Magkakaroon sila ng full access sa mga server ng Itatlo-D at agad magiging isa sa pinakamalalaking puwersa sa buong merkado ng gaming, handang lubos samantalahin ito. Matagal nang inaabangan ito ng gaming market ng China. Noon pa kumikilos si Tencent sa sektor, pero ngayon lang sila nagkaroon ng share sa madalaking kumpanya. Gayunpaman, ang determinasyon ni Ubisoft na manatiling independyente ay nagdulot ng kabaligtaran. Ginawa ng kumpanya ang sarili nitong pinakakakita-kit na posibleng target. Posibleng kontrolin ni Tencent ito, gawing mobile only mula sa console gaming at tapusin ang paglilipat ng kapangyarihan sa gaming mula silangan papuntang kanluran. Kapag nagtagumpay sila, siguradong maghahanap sila ng susunod. Hindi lang si Ubisoft ang may malaking problema. Isa sa pinakamalalaking pangalan sa sektor ang may sarili rin itong mga problema. Tingnan ang empleyadong $50 milyong ang halaga, alamin bakit patay na si Electronic Arts o panurin ang video na ito.